iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood nang alam nating na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan ng walang ebidensya. Iwasang makinig sa mga pambabatikos na walang basihan. Ito ang payo ng Malacanang sa publiko, lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon kung saan inaasahan ng mas maraming pagkalat ng fake news. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat maging mapanuri ang publiko laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may nakatagong masamang intensyon. Unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Paglilinaw ni Yusek Castro, wala namang problema kung batikusin ang pamahalaan, lalo na kung may matibay na basihan. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Samantala, ayon sa Malacanang, nakahanda na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa darating na halalan, lalo na ang Department of Education o DepEd. Tiniyak ng Palace official ang seguridad ng mga guro at maging ang kanilang benepisyong matatanggap dahil sa kanilang pagseserbisyo sa midterm elections. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sani Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula Linggo, May 11. At may nakalaan pong pondo para sa mga honorarium, sa mga magsisilbi ngayong halalan. At para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.